paunang nasa 66 na mga kandidato sa pagkasenador ang sigurado na pong makakalahok sa 2025 midterm elections. Batay po yan sa inilabas na listahan ng Commission on Election o COMELEC. Inaasahan naman madadagdagan 7 mula sa higit sa 100 pang mga kandidatong sinasala ngayon ng Legal Department ng Komisyon. Kung sino-sino sila, nandiyan ba listahan ito? Ang inyong mamanakwin, alamin sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, bakit? Yes, Alex, pinangalanan na ng COMELEC ang 66 na senatoriables na magkakasama sa balota kaugnayan ng darating na 2025 elections. Inilabas na ng Commission on Elections ang listahan ng 66 na aspirante sa pagkasenador na tiyak na makakasama sa balota para sa 2025 elections. Ilan sa mga kilalang personalidad na pasok sa listahan ang mga pambato ng administrasyon sa Senado. Kabilang dyan, sina dating DILG Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar, re-electionee senators na sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla at Francis Tolentino. Maging mga nagbabalik Senado na sina dating Senators Panfilo Lacson, Manny Pacquiao at Tito Soto. Pasok rin sa listahan ng presidential sister na si Senator Ivy Marcos na isang re-electionist. Sigurado na rin sa balota ang mga re-electionist na sina Senators Bongo at Ronald De La Rosa. Pasok rin sa listahan ng ilang mambabatas na gustong umakyat sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito'y sina Sagip Party List Representative Dante Marcoleta at One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Kasama rin sa listahan ang aktor na si Philip Salvador, host na si Willie Revillame, Doc Willie Ong, retired Colonel Ariel Querubin at mamamahayag na si Ben Tulfo. Pasok rin sa balota ang mga transport group leader na sina Modi Floranda at Marval Buena. Para patunayan naman ng COMELEC na hindi nila pinagbabatayan ang kakayahan sa buhay ng isang kandidato, kasama sa inaprubahan ang labor leaders na sina Leo D. De Guzman at Ronald Adonis. Maging ang mangingisda na si Roberto Balio na isang Ramon Magsaysay awardee, sigurado ng pasok sa listahan. Kasama rin sa listahan ng vlogger na si Mark Gamboa at animal welfare advocate na si Norman Marquez. Tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na naging mabusisi sila sa pagsala sa mga pangalang nakasama sa listahan. Pinagbatayan natin hindi lamang yung certificate of candidacy, yung kanilang political history, yung kasaysayan, tumakbo na ba sila before, sila ba ay na-disqualify na o na-cancel na ang kanilang candidacy dahil sila ay dineklara na rin nuisance. Ano ang pagbabago simula nung nag-file sila ng candidacy nung mga 2 o 3 eleksyon na nakalilipas at yung ngayon. At the same time, meron bang mga public pronouncement sila na makikita natin pag nag-search tayo using the internet. O kung hindi naman, yun mismo sa kanilang social media accounts, pwede naman pong makita lahat yan. Ito bang mga taong ito kahit paano maaaring hindi kilala ay may mga supporters? Ayon kay Garcia, partial pa lang ang listahan at pwede pa itong madagdagan. Wag po mag-alala yung 117 sapagkat maaaring hindi po kayo nakasama dito pero hindi pa naman po ito final. Kinakailangan lang po na mag-undergo ng proseso ng deklarasyon ng nuisance. Ngayong araw din natapos ang deadline sa paghahain ng petisyon para ipadeklarang nuisance ang isang nais kumandidato. Sa datos ng COMELEC, nasa 80 ang natanggap nilang petisyon sa local candidates. Isa sa humabol kanina ang kampo ni Laguna Congressman Dan Fernandez na hiniling sa COMELEC na idiskwalipika at ideklarang nuisance ang dalawang naghain ng Certificate of Candidacy para sa gubernatorial race. Sa petisyon ni Fernandez, kinekwestiyon nito ang paghahain ng COC ni na Jenny V. Comprendio Fernandez at Yeselino Fernandez na ang pangalang ipinilalagay sa balota katunog ng kanyang pangalan. Ang isa ay Dana Fernandez, habang Daboy Fernandez naman ang isa. To the declaration of a candidate as nuisance. Ibinatid po ito namin doon po sa mga grounds na sinasabi ng COMELEC Resolution number 11046. May 3 grounds doon na sinasabi ang ating komisyon. At isa po dito ay yung the filing of the COC will create confusion.
Tiniyak ng COMELEC na bibigyan nila ng sapat na panahon ang 117 kandidato na hindi nakasama sa partial list na inilabas ng COMELEC at kailangan lang napatunayan nila na karapat-dapat sila makasama sa listahan ng mga papayagan na makatakbo sa darating na halalan. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, yung sa listahan ng COMELEC na inilabas nila, gano'n na rin ba ang lalabas sa balota, alphabetical? Sa pagkakaalam ko, Alex, oo. Alphabetical siya. Oo. Sa party list lang sila magkakaroon ng raffle na by number. Oo, dahil pagkakaalam ko, may ilang mga kandidato ang gustong palitan ang kanilang mga family name. Dahil kung alphabetical, gusto nila, tulad ni Bong Revilla, gusto niya ata Bautista ilagay. Para letter B. Oo. Aalamin natin sa COMELEC, Alex, kung paano o kung papayagan pa nila yung patungkol dyan. Kasi doon sa Certificate of Candidacy ay ipinalagay na kasi ron kung ano yung kanilang nickname, ano yung pangalan na gusto nila na mailagay sa balota. So ibig sabihin nito, pinagbasehan yung kanilang isinumiting COC, yun rin ang lalabas sa balota. Parang ganon. Yes, tama ka dyan, Alex. Oo. Kaya aalamin natin kung yung mga ganyang kahilingan mapagbibigyan pa ng COMELEC. Okay na kailangan na formal na mag-file sila ng kung anumang petisyon sa COMELEC patungkol dyan. Oo, tinatanong ng aking mga cameraman dito, yun daw nagpapanggap na asawa dati ni Chris Aquino at ngayon ay si Senadora Amy Marcos, kasama ba siya? Wala, hindi siya nakasama, Alex. Si Daniel Magtira. At saka yung matatandaan mo, yung isa, yung si Betsaida Lopez, yung nagbanta pa sa COMELEC. Oo. Na naging emotional no nag-file ng COC dahil palagi siyang i-declare na nuisance. Sabi ng COMELEC, wala. Hindi siya kasama dito sa 66 na ito at nakasama siya doon sa 117 na kailangan patunayan na hindi siya nuisance candidate. By the way, nagbigay na ba ng pahayag ang COMELEC kung bakit sila tinanggal? Dahil kung sasabihin lang na, hindi, nuisance kasi sila eh. Meron ba mga batayan, anong rason kung bakit sila natanggal sa listahan? Itong partial list na to, Alex, ang pinagbatayan daw ng COMELEC ay kung meron hindi yung kanilang pera, yung kakayahan na maglunsad ng nationwide campaign. Ang pinagbatayan kung ito bang mga ito kahit na sila ay maging independent candidate. Halimbawa, kasi sigurado na kung ikaw ay merong political party, sa independent candidate tinignan nila kung sila ba ay merong mga siguradong supporters talaga na susuporta sa kanilang kampanya. Panghuli siguro, Mads, no? Dahil makailang beses na silang natanggal sa listahan sa pagkasenador, meron bang ano yan, strike 2, strike 3, na hindi na sila pwedeng mag-file pa ng COC? Sa pagkakaalam ko, wala. Want to sawa yan. Kasi ang dami na nung filing ng COC, ang dami nung mga nagpa-file ng COC na kahit palagi na i-declare na nuisance, talaga namang never say die yung kanilang pagpa-file. Tama ka dyan, Mads, dahil karapatan nilang na mag-file kahit na ilang beses sila. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar-Morat. Pasok na sa listahan ng mga opisyal na kandidato para sa pagkasenador si Pastor Apollo C. Quiboloy ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Samantala, mga akusasyon laban sa butihing pastor walang epekto sa mga botante. Si Margaret Gonzalez sa report. Sa inisyal na listahan ng COMELEC ng mga kandidato sa pagkasenador, pasok si Pastor Apollo C. Quiboloy. Sa isang media briefing, inisa-isa ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia ang 66 na nasa listahan kung saan nga pasok na ang butihing pastor at opisyal nang mailalagay ang kanyang pangalan sa balota para sa 2025 midterm elections. Matatandaan na mahigit 100 at tulong po ang naghain ng kandidatura para sa pagkasenador. Ang mga COC na mga ito ay dumaan sa deliberasyon at ebaluasyon ng COMELEC Law Department at buong COMELEC and Bank. Kerubin, Kibuloy. So yan po yung 66 na basis sa determinasyon ng komisyon at basis sa rekomendasyon ng Law Department ng COMELEC ay dapat na i-consider ng mga valid candidates at legitimate candidates. Ang pinagbasihan, hindi lamang po yung certificates of candidacy, hindi lamang din yung mga na-research ng mga team ng Law Department sa kanilang mga social media accounts at kasama din ng social media,
Kasama na rin yung mga pronouncements na binibigay nila sa media, hindi lamang during the filing of the candidacy, kundi kahit sa mga previous na pronouncements po nila. Ayon kay Garcia, ang natitirang 117 na hindi pasok sa inisyal na listahan ay idadaan pa rin sa due process bago sila ideklarang nuisance candidates. Sinabi ng Law Department na kung pwede ay aprubahan yung recommendation nila na iparaffle sa 2 divisions ng COMELEC consistent sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Cipriano versus COMELEC na kung saan kinakailangan bigyan pa rin ng due process yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Marami naman sa mga kababayan natin nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo. Tiwala sila na malaki ang magagawa ni Pastor Apollo sa Senado, gaya ng nagawa nito sa kanyang kongregasyon. Ayon sa kanila, hindi sila naniniwala sa mga akusasyon na ibinabato sa butihing pastor. Pero we are open to supporting him. Oo naman, siyempre. Lalo na kasi may layunin naman siya sa bayan. Eh. Hindi naman yung sabihin mo na porke ang daming bato sa kanya, pariniwalaan mo na may batas naman tayo. And then nakikita naman natin yung mga accomplishment ni Pastor. Lahat naman yun. Kahit naman sabihin mo hindi ako, katoliko ako, nagbabasa naman ako yan, tinitingnan ko naman yan eh. Aanuin mo rin sila. Mayroon pa siya maniwala sa salita eh. Yun naman yan, kahit naman sabihin mong ang daming ang binabato sa kanya, pero mayroon pa rin paniwalaan. I-prove nilang guilty. Yun lang. Hanggat hindi na po prove, nobody is innocent, everybody is innocent until proven guilty. Yan. Yun lang. Pero i-prove nilang pag na-prove, diba? Pero paano pag hindi na-prove? Kung mapuprove ka agad na hindi siya guilty, ako, maglalandslide lang. Huwag na natin uusgahan yung isang tao pagka porket hindi pa natin alam ang totoo. Pwede yung masuportahan si Pastor Kibuloy. Pwede po. Naniniwala naman po ako na mabuti siyang tao eh. Pero bukas ka na suportahan siya. Oo naman. Bakit? Duterte yan, di ba? Kaya yun ang bubuti. Pati sa internet space, bumuhos ang suporta kay Pastor Apollo Kibuloy sa social media. Samantala sa huling araw ng pasahan ng petisyon laban sa mga nuisance candidate, ayon sa COMELEC, 8 ang naghain ng petisyon sa local level, habang 20 naman sa national positions. Ang nuisance candidates ay tinuturing na pampagulo lang at wala talagang intensyon na tumakbo sa eleksyon. May isang klase pa po talaga na isang nuisance candidate na yung gusto lang magpasikat, gusto lang makita sa TV at magkain ng COC, tapos na, wala na po siyang gagawin. May isa pa rin pong klase, at tingin namin yung mas masama, na naghain ng COC o inutusang maghain ng COC ng ilang kandidato ng purpose niyan, magnakaw ng boto. Sa paanong paraan? Lilituhin yung ating mga kababayan. Katunog, kapareho, halos katulad ng spelling ng pangalan ng isang lehitimong kandidato. Ang mga petisyon laban sa mga nuisance candidate ay agad na riresolbahin ng komisyon. Una po sa lahat, ito po'y kaso, no? So ito po'y diringgin ng COMELEC. Maari po itong magdepende dun sa 2 dibisyon. At tatandaan po natin, may commitment naman po si Chairman Garcia na tatapusin ang lahat ng ganitong kaso sa division level by October. At yung pong kung sakaling mag-MR pa sila, aakyat sa Commission and Bank, tatapusin po ito by November po. So ito po'y talagang kaso. Asahan din po natin, not later than October 29 na ilalabas namin sa aming website ang initial list of candidates. Ulitin po namin, initial pa lamang po ito at subject pa po ito dun sa mga kalalabasan ng mga kaso at iba pang mga tatanggapin po namin mga